Nandito ako ngayon for the first time ako po ay tumangkad, naging higante po ako dahil halos kasi laki ko lamang po ang building. Hindi, fake lang po ito. Ito po ay ano lamang ito, tawag ito. Ito yung model unit nitong Just Residences. At narito ako ngayon mga kaibigan sa SMX dahil din po ginaganap ang Home and Modern Living Expo. Ito po naman ang exhibit kung saan dito mo makikita ang mga kailangan mo para sa isang bahay. Mapa-condominium unit, mapa-sariling bahay, at kung mga gamit mga gamit sa bahay, at kung ano-ano pa tungkol sa bahay ang nakikita nyo sa loob ng bahay, dito nyo lamang matatagpuan sa exhibit na ginaganap dito sa SMX. At syempre mga kaibigan, itong nasa likod ko ay isang napakagandang model ng isang condominium na matatagpuan dito sa Metro Manila. At mamaya marami tayong may interviewan including of course the representative of this building na nasa likuran ko. Maya-maya po lamang yan mga kaibigan sa pagpapatuloy pa rin po ng special coverage ng Completos Recados para sa Trip Lang. At tulad ng inaasahan, nahanap ko rin siya. Ayan. Nahanap ko rin si Cinderella o si Snow White pala. O, medyo sabi nga niya, ang sabi niya, ano ka nga, ikaw si Snow White na? Bloated version. Bloated version. Ito mga kaibigan, si Miss Jackie Uy. Jackie Uy Falcon. Ma'am, ano kayo dito? Property Specialist po of Division 2 of SMDC. Ayan. Ma'am, dito, ito yung model unit niyo. Saan ito matatagpuan? Sa Bel Air, Makati. Okay. At magkano ang price range ng bawat unit? Like for example, the studio type. The studio type is around 1.9 to 2.2 million. Oo. Ang one bedroom? Ang one bedroom namin is around 2.4 to 3.2 million. Okay. Ma'am, magkano ang down payment kapag ganitong mga condo unit? Depende po yan sa payment scheme po. Okay. Ano mga payment scheme ninyo? Iba-iba po yun eh. The usual, the very usual one. 20, 30, mga ganun po. May ganun po kasi, marami po kasi yun eh, may mga, meron po kasi hindi
pwede po siguro yan, no? Usually po, pag kunyari, ang down payment po monthly yan. Pag kunyari, 1 bedroom po is around, 17. May 17 kami. Tapos, pag 2 bedroom, nasa around 25 million. Okay, ma'am, aside from this, meron pa kayong mga single detached or something? O ito lang talaga, mga buildings talaga, mga studio type, mga condo unit talaga? Ito yung pwedeng commercial din, ano? Ano po? Pwedeng commercial din ito. Commercial residential ito. May sa baba po namin mall. Mall siya. Mall siya. Tapos sa second floor po namin is BPO, call centers po. At yung sumusunod pong floors, 3rd floor to 5th floor is parking lot po para po sa residents natin. Tapos, amenity area po sa 6th floor. Saan nag-i-start yung residential area? Residential is 7th floor to 46th floor. Wow, up to 46th floor ba ito? Apo. Wow. Meron, syempre, ano ang mga amenities na makatatagpuan dito? Amenities po, meron po tayong 6 na swimming pool. Meron po pang kids, pang adult. Ano po ba yun? Ano pa? Gym, meron ba gym? Ay, meron po kaming gym. Okay, coffee shop. Tapos, coffee shop. Meron po Kasi medyo yan. Meron po tayong garden, children's playground, tsaka swimming. May sabi ko swimming pool. May theater po tayo. Tsaka meron tayong hypermarket. So, ay tsaka, yung mga areas at commercial areas po yan. Yung mall po natin, pag kunyari, tinatamad na po tayong umalis, baba na lang po tayong elevator, nandun na po yung mga kailangan natin. Pero kapag kukuha ka ng unit doon sa medyo commercial area, medyo mas mataas ang konti. Ay, sa may commercial, wala po kaming unit po. Wala pong residence area po sa may commercial. Ang ganda lang po. If I have a business and I'm going to get one unit for my business service sa commercial area. Kasi hawak ng mga property specialist po yun. Dadiretso na po kayo kay mismong SMDC po. So you invite everybody, especially those viewers na interesadong kumuha ng kondo, lalo na yung mga nasa abroad ngayon, pag pumunta sila sa Maynila, gusto nila magkaroon ng kondo. Saan kayo makukontak? Ako ba? Ako lang po. Kontakin niyo ako. Ano po, tawagan niyo lang po ako. Meron po akong cell number. Announce ko, pwede lang ba? Yeah. Tawagan niyo lang po, 0915-127-9623. Pag meron po kayong question about sa Just Residence or other SMDC projects, just ask lang po. I'll give po yung best answer na ibibigay ko po sa inyo. Alright, so mga kaibigan, yan po naman si Miss Jackie Falcon ng SMDC. SMDC, tama? SMDC, okay? Handa ka na ba sa isang kakaibang programa? Kumpleto na to! Balita, pinakahuling impormasyon, mga nakakagising na musika, at marami pang iba! Talaga nga namang jingle lang ang pahinga! Tuloy-tuloy, dire-diretso! Hindi mo talaga iiwan! Salubungin ang Good Morning sa programa Sunny in the Morning with Kisses! With Sunny Casulia at Kisses Javier Hansen. Mapapanood sa halos 1,000 TV channel ng RHTV. Live! Araw-araw, 1:00 ng umaga. Sunny in the Morning with Kisses. Hey! Come baby, dance with me. You gotta leave it all on the dance floor. Leave it on the dance floor. Yeah, baby, follow me. You gotta bring it all, burn the floor. Just burn the floor. Come baby, dance with me. You gotta leave it all on the dance floor. Leave it on the dance floor. Yeah, baby, follow me. You gotta bring it all, show me more. Go Star City, City, let's have some fun. Go Star City, City, anytime, anyone. Go Star City, City's for everyone. Go Star City, City. Now. May negosyo ka ba? Gusto mo bang maki-swap? Exchanging goods to goods, ika nga. Modern barter system. Filipino really need an education about the modern barter system which we have introduced here. And for them, in order for them to understand the business more clearly and to benefit out of it and we make their business more profitable, we need to educate them through the medium which they understand well. Na-introduce na ang ganitong sistema sa Pilipinas panahon pa ng mga Kastila. Pinoy swapping. Barter, negosyo! Tama.
kapalit ng inyong produkto na negosyo mo. Iwas lugi talaga. Pero ngayon, nasa Pilipinas na at may programa ang RHTV. Kaya nood na ng Pinoy Swapping. Barter Negosyo. Manood na at sabay-sabay tayong umasenso at matuto ng pinakabagong paraan sa pagpapalago ng iyong negosyo. Kahit ano pang business mo, pwede ka dito. Pinoy Swapping. Barter Negosyo. Kasama ko ngayon ang gwapong-gwapo. Kasi sabi niya, yun ang kanyang middle initial. Letter G sing gwapo. Ang congressman po naman ng 1st District ng Oriental Mindoro, si Congressman Rodolfo Valencia. Nasabi ko nina, Rodolfo Garcia. Aktor pala yun. Well, mukhang aktor din naman. Kung, kumusta po? Ano pong ginagawa natin dito sa exhibit na ito? Well, ako'y nandito dahil inauguration to o opening ng Expo ng Housing. At ako po kasi ay chairman ng Committee on Housing and Urban Development sa Congress. Kaya ako'y naimbita rito. Kung doon sa committee na hinahawakan ninyo, ano po ang pinakalayunin nito? Well, unang-una ay hanapan ng lunas ang napakaraming problema natin sa pabahay. Hanapan ng paraan upang matulungan natin ang napakaraming walang bahay ngayon sa ating bansa. Yun po ang main objective ng ating pong committee sa housing. Kasama na po ba dito pagpapatayo ng mga real estate at mga subdivisions? Well, ito po ay tigagawa kami ng mga batas, regulations and policies para po mabilis ang pagunlad dito at mas maayos po ang pag-develop ng ating pong pabahay. Kaya po ang ginagawa namin ay yun precisely, ay may influensya po namin na napakaraming gusto mag-invest sa housing. At ako po'y natutuwa naman at kitang-kita po natin ngayon na kumbaga sana may housing boom. Kaya kami po ay natutuwa at nakakatulong sa kanila. Congressman, the more daw po na nagpapatayo ng mga pabahay, ng mga subdivision, mga realty, ang isang bansa, the more daw po namamatay ang industriya naman po ng agrikultura. Ay, hindi po totoo yun. Dahil po yung mga lupa na talaga pong pag-agrikultura, yan po ngayon sa agrarian reform, ay hindi nyo dapat i-convert. Yung po mga rice land at saka po yung mga irrigable na pwede po maging rice land at mga tinatawag natin prime agricultural land. Yung pong ginagawa para sa pabahay ay normally po yung hindi na talaga suitable for agriculture. Yung po normally ang nangyayari. Of course, meron pong ilang percent na nakikita po natin na kumisan po ay ang conversion ay questionable. Pero kumisan po yan ay nangyayari dahil po siguro sa progreso ng ating mga bansa, lalo na Metro Manila. Pero basically po, ang housing hindi dapat makipag-compete sa agriculture sapagkat marami po tayong napakarami natin lupa for agriculture. Kukunti lang po ang lupa dinidubot natin for housing. Kung isang last question na lamang po. Ilang pa pong Pilipino ang nangangailangan ng mga babae? Ilang porsyento pa o ilang milyong Pilipino pang nangangailangan ng bahay ngayon? O wala pang bahay? Sa ngayon po, ang shortage natin is about 4 million. 4 million families. No? Pero ang reading po ng gobyerno sa ating po Medium Development Plan is by 2016, hindi po 4 na milyon, kundi
5.7 million families ang homeless, no? Kaya po malaki hong problema, kaya dapat po ito ibigyan natin ng lunas. Sapagkat pag hindi po natin ito binigyan ng lunas, lalaki po masyado yan, hindi na po natin pwedeng isolve. May attainable ho ba para sa Pilipinas ang magkaroon lahat ng mga Pilipino ng pabahay? Pwede po yun. Kung minsan lang ang kakulangan ay unang-una ay budget para po sa pabahay. At pangalawa po ay mga technology, no? At pangatlo po ay financing. Kung yun po ay ma-solve natin, ito ay mabibigay po ng tulong sa napakarami natin walang bahay ngayon. Thank you, Kong. Maraming po salamat. Kasama ko naman po ngayon ang presidente mismo ng Premier. Sila po naman ang organizer nitong exhibit na ito. Itong Home in Modern Living Expo dito po naman sa SMX. At syempre, nandito na nga ang gwapong-gwapo pa rin na si Mr. Joel Pascal. Sir, ano naman po yung exhibit na ito? Parang lahat na lang yata na exhibit, kayo nag-organisa, sir? Hindi naman. Meron lang pili. Pero ginawa namin to kasi obvious naman sa lahat na maraming construction boom na nangyayari. Hindi lang dito, kahit saan probinsya kami pumunta. So magandang indikasyon yan sa Pilipinas. Ang gusto lang namin dito, dahil maraming ino-offer, ma-educate yung mga tao kung paano pumili ng tamang bahay, ng tamang property, paano pumili ng investment na tama para hindi naman masunog ang inyong bulsa. So, nagtayo kami nito para ma-service natin yung industriya na to. Narinig ko rin sir, this is the first time na nagkaroon kayo ng ganitong class exhibit, tama ko? First time namin to, pero inaasahan namin na lalaki pa to kasi laki ng show na huli mong kinover, yung World Food Expo. Kasi nga yung industriya lumalago din. So, sana sumabay kami sa paglago ng industriya ng real estate. So, isa kayo sa mga tumutulong talaga na magkaroon ng bahay ang mga Pinoy na wala pang pabahay? Sana. Nandito rin naman may government representatives din dito. Meron dito yung mga major players, pero meron ding maliliit na players. So, pag pinagsama-sama yan, at hopefully in the future, maikompleto natin sila lahat under the show. Dito ka na lang pupunta, maplano mo na mabuti yung kung saan mo ilalagay yung pera mo, ano yung hulugan mo buwan-buwan, para maibigay mo yung basic necessity ng tao, which is shelter. Are you going also to give seminars here para sa mga pabahay? As always, hindi kami nawawalan ng project na walang learning opportunity. So marami kaming seminars na naka-line up during the show. Hi, I'm Pastor Edwin Tugano ng Alabang New Life Christian Center. Nais ko kayong imbitahan sa isang programa na makapagbibigay ng mensahe ng pag-asa sa inyo. Alam niyo sa buhay, marami tayong kinakaharap, maraming pagsubok, ngunit ang salita ng Diyos, the Word of God, will bring you life and breakthrough and miracle. Kaya nais ko kayong imbitahan sa programang ito, This New Life, every Sunday, 8 to 9 p.m. Magkita-kita po tayo doon. God bless. Sa mga pamilya, masarap magluto. Tama ba ako, chef? Tama! At siya lagi ang toka sa masarap na pagkain mapa-breakfast, lunch, dinner, kahit merienda. At bawat luto may sikreto, kaya nga ang tawag dyan, specialty! Tama, Mamaraki. Yung iba nga, may sarili silang tawag sa luto nila. Yung iba, sinusunod sa pangalan nila para bongga. Nako, bongga talaga yan. Kami rin, may isi-share ng mga cooking secrets sa'yo, kaya share tayo. Luto tayo para masarap ang buhay. Siya si Rocky Chapeta. Siya naman si Chef Ninay, makisawsaw na sa aming paglalakbay sa maghanap ng mga bagong style sa pagluluto. Showrap! Magtitikiman na! Ngayong Sabado, alas 12:30, Showrap! Pagkatapos ng eleksyon, ano na ba ang ating aantayin? Pagkatapos ng mga kantahan at awitan sa entablado, ano na ba ang aabangan natin? Pagkatapos ng sangkatutak ng magagandang salita, ano na ba ang titingnan natin? Ano pa, di matupad ang mga pangako nila? Oras na ng paniningil at ang programang sisingil. Tutok lang sa RH TV. Sagot sa Bayan. Nagkakalimutan na ba
ang mga maniningil ng bayan, sina Da Junior Dennis Antenor Jr., ang panyera ng bayan, Attorney Reyna Seco, at Nino Bonito Padilla. Sagot sa Bayan. Nagkakalimutan na ba? Linggo, alas 9 ng umaga, dito sa RH-TV. Para sa inyong gustong singilin na politiko o mga lingkod bayan sa kanilang pangako, type lang sa inyong mga cellphone, RH, space, ang pangalan ng politiko, space, ang mga pangakong gusto mong singilin, at isend sa 2600. Kasama ko naman ngayon si Miss Janet Pascua. Siya po naman ang Associates and Design Consultant ng Como Furniture. Hi ma'am, magandang araw sa iyo. Yes, good morning din. Okay. Ma'am, ang Como, bakit siya pinangalan ng Como? Actually, it's from the name in city in Italy, and then doon na pinangalan ng Italian, which is Mr. Fausto named it. Okay. Ma'am, itong mga furnitures ninyo ay saan galing po? From China, but the materials came from Italy, and then the management is also managed by the Italian people din po. Ayan. At your position is a design consultant. Ano ibig sabihin ng ganon? Kayo din po ba, like for example, if I'm going to buy a sofa sa inyo or a set sa inyo, isasabihin nyo ba sa akin kung saan maganda ilagay ang set, ganon? Or meron kayong mga ganon suggestion? We're the one who suggests kung ano yung mga bagay na furnitures dun sa mga areas, and then kung ano yung mag-fit ng mga sizes. At the same time, yung mga materials, then we choose also the finishes, fabrics, color scheme, ganyan. So sa madaling salita, mga pakailamera kayo? Yes. Actually not. Hindi naman. Para sa ikagaganda ng isang bahay. Oo. Kami yung nagsasuggest lang talaga kung ano yung kakaganda ng bahay naman ng interior. Usually magkano ang range ng inyong mga furnitures when it comes to prices? For the price naman, competitive yung price namin from other suppliers. For example po, nag-range lang kami ng basta mga nasa middle na kung ba talagang siya, kayang yes. At ang mukhang inyong mga furnitures, mga sosyal. Kasi since it's galing ng Italy, no, at ginagawa sa China, usually ang mga parokyano nyo more on mga condominiums. Condo and then residential din sa mga villages, yan ang mga namin, ang mga client namin. Ano po mga furnitures na available sa inyo? Lahat ng selection from the living room, dining, bedroom, and then also for the entertainment center, meron din kami.
And then yung materials na we use veneer and then lacquered finish. We don't use laminated boards. Pag sinabing ganon, laminated boards, anong ibig sabihin nun? Parang hindi siya matibay, ganon? Not actually, but kasi parang hindi siya yung parang natural na natingnan. So mas preferred nung Italian management is yung mga wood veneer. Talagang Yes, para real ang dating ng ng furnitures. Anyway, ma'am, you invite our televiewers to come over to your shop to experience kung paano mo po sa ganitong klaseng napakasarap upuan napakasarap upuan. Ito, magkano ito? This one is 200 plus. Then we can give you discount if ever na gusto nyong bilhin. Umaabot hanggang magkano ang discount sa inyo? Depende sa sa volume na kukunin sa amin. Then we will give you special discount for that. Yes. Ano din ba kayo sa mga wholesalers? No. Yes. Wala. So ma'am, i-invite niyo po ang ating televiewers na pumunta sa inyong shop, saan matatagpuan ang inyong shop, kung meron kayong Facebook account o kung saan kayo mako-contact. Please go ahead, ma'am. Yes, we would like to invite you to our showroom and warehouse at Guadalupe Warehouse 2, 1120 JP Rizal Street, Guadalupe Viejo. And we also have a website www.comofurniture.com. Thank you, ma'am. Kasama ko naman ngayon si Stuart Sao. Siya po naman ang marketing agent ng AL plus A Design Concept Furnishing. Ayan. Na nakita nyo, napakaganda ng kanilang mga set. Ayan. Magandang araw sa iyo, sir. Morning. Sir, saan galing itong mga appliances niyo, itong mga furnitures niyo? Saan po siya gawa? Lahat po sila manufactured po sa China. Sa China. Nagre-range ang inyong mga bigyan nyo kami ng range lang ng inyong mga furnitures kung magkano. Pinakamababa at ang pinakamataas. Actually, malayo po yung range namin. Meron po nasa 30,000 po. Depende po sa quality niya. Pero hindi po umaabot ng mga 120, ganun. Yung mas magandang quality niya. Usually, ano po ang parokyano ninyo? Mga condominium unit owners, gano'n? Mostly kasi yung mga furniture namin pang bahay talaga. Medyo malaki po kasi yung set niya. Okay. Pag malaki ang set, this is for pang bahay. At kapag medyo maliit ng konti, pang condominium. Kasi nga medyo maliliit ang condominium. Opo. Kayo po ba ay nag-focus lamang sa mga furnitures o pati mga paintings na yan and itong mga ganito, sa inyo rin makukuha? Marami po. Meron po kaming clocks, paintings, decors, pati area rugs na rin po. Ibig sabihin, halos lahat ng makikita nyo sa loob ng bahay ay makikita sa inyo. Opo. Sir, ano po ang website natin kung sakaling merong gustong bumili ng inyong appliances? Saan kami maaaring tumawag? Anong website ang pwede namin puntahan?
Bale, kung gusto niyo po makita yung ibang items namin, pwede niyo po i-check sa la-furnishing.ph. Sir, itong napakagandang marble na ito ito yung dining set bang tawag sa ganyan? Dining o conference or something? Magkano po yung ganyan? Magkano nang range yung ganyan? Bale, nasa may 25,000 po itong table. Bale, separate po yung chairs. Separate niya. Pero paano kapag package na? Bale, mura. Opo, bale, may less na po ng mga 10%, up to 10%. Sir, saan kayo maaaring makontak kung meron mga gustong bumili ng inyong furnitures? Bale, sa 294-5473. Thank you, sir. Oh, handa ka na ba sa isang kakaibang programa? Kumpleto na to! Balita, pinakahuling impormasyon, mga nakakagising na musika, at marami pang iba! Talaga nga namang jingle lang ang pahinga! Tuloy-tuloy, dire-diretso! Hindi mo talaga iiwan! Salubungin ang Good Morning sa programa Sunny in the Morning with Kisses! With Sunny Casulia at Kisses Javier Habsen. Mapapanood sa halos 1,000 TV channel ng RHTV. Live! Araw-araw, 1:00 ng umaga. Sunny in the Morning with Kisses. Come baby, dance with me, you gotta leave it all on the dance floor. Leave it on the dance floor. Yeah, baby, follow me, you gotta bring it all, burn the floor. Just burn the floor. Come baby, dance with me, you gotta leave it all on the dance floor. Leave it on the dance floor. Yeah, baby, follow me, you gotta bring it all, show me more. Go Star City, City, let's have some fun. Go Star City, City, anytime, anyone. Go Star City, City's for everyone. Go Star City, City, now. May negosyo ka ba? Gusto mo bang maki-swap? Exchanging goods to goods, ika nga. Modern barter system. Filipino really need an education about the modern barter system which we have introduced here. And in order for them to understand the business more clearly and to benefit out of it and make their business more profitable, we need to educate them through the medium which they understand well. Na-introduce na ang ganitong sistema sa Pilipinas panahon pa ng mga Kastila. Pinoy, swapping. Barter, negosyo. Tama! Kapalit ng iyong produkto na negosyo mo. Iwas lugi talaga. Pero ngayon, nasa Pilipinas na at may programa ang RHTV. Kaya nood na ng Pinoy, swapping. Barter, negosyo. Manood na at sabay-sabay tayong umasenso at matuto ng pinakabagong paraan sa pagpapalago ng iyong negosyo. Kahit ano pang business mo, pwede ka dito. Pinoy, swapping. Barter, negosyo. Every parent wants to be good to their children. Sa ganitong paraan din, makakasiguro ang mga magulang na lalaking mabuti ang kanilang mga anak. Narito ang ilang tips on how to be a good parent. Una, be involved in your child's life. Maraming magulang ang nawawala ng oras sa kanilang anak dahil sa kagustuhang kumita ng malaki kung kaya't nauubos maging ang kanilang mga oras sa kanilang mga anak. Ngunit dapat na maging balanse ka sa trabaho at sa iyong pamilya. Establish and set rules. Make sure na nagkakasundo kayo ng iyong asawa sa pagbibigay ng house rules. Huwag kukontrahin ang rules na ibinibigay ng bawat isa. Ngunit huwag magbibigay ng mas mahigit pa sa 5 rules dahil magiging boring na ito sa bata. Avoid harsh discipline. Sa halip na mamalo, minsan ang pagtawa sa pagtatantrums ng bata ay maaaring makatulong upang tumigil ito. Pagkatapos ng tantrums ay paliwanag sa kanila ang hindi magandang dulot nito. Explain your rules and decisions. Laging ipaliwanag sa mga bata kung bakit kailangan mo silang disiplinahin o kaya'y purihin. Sa halip na simpleng no, ipaliwanag sa kanila kung bakit ito ang sagot mo. Help them feel safe. Huwag mag-aaway sa harap nila. Magiging palasagot din sila kapag nakikita nilang lagi kayong nag-aaway sa kanilang harapan.
Also, you can do something familiar. Kung meron kang ginagawa na nagugustuhan nila tulad ng pagbabasa bago matulog o pagkikipagkwentuhan sa kanila, gawin itong routine. Children love the repetition of something lovely and will remember these loving moments as they get older. Gusto ng mga bata ang lagi silang kinakausap. Kaya kung may pagkakataon, iset aside muna ang gagawin ng ilang minuto at makipag-usap sa kanila. Sa ganitong paraan, mafe-feel mo na mahal mo sila. Muli ako pa rin si Mommy Chloe na nagsasabing, if a child knows what he or she wants best, sa tahanan naman, mother knows best. Kasama ko naman ngayon ang napakagandang marketing manager ng Felix what? Incorporated. Felix Incorporated na si Miss Crisel Sicao-Yao. Ayan. Miss Crisel, ano po yung product na ino-offer ng inyong company sa market? Bali, it's all LED lighting fixtures. Medyo different siya from what you can see in the market here in the Philippines kasi it's all interactive. You can play with, you can touch it. Hindi siya yung normal na ino-on-off lang. Okay. At saka kakaiba kasi ang gaganda ng mga designs niya, hindi katulad ng ibang LED na parang simpleng-simple lamang. But this time, parang ginawa niyo talaga siyang parang furniture na talaga ang dating. Oo, yun na. Bali, hindi siya yung built-in na yung LED niya sa loob. Hindi siya yung bulb na parang kakabit mo lang, papalitan mo. Ito, kasama na siya pag binenta, kasama na yung ilaw mismo. Okay. Ilang taon na kayo sa market sa ganitong klaseng negosyo? Bali, since 2009 nag-start itong His Design. But yung dito sa Philippine market, just this year nag-start. Wow! Bagong-bago talaga. Oo, kasi hindi mo naman lang i-offer sa foreigners yan. Gusto natin meron din yung Filipino consumers. Are you the first one to offer that in the Philippines? Oo, kami talagang exclusive agent dito sa Philippines. Wow, ang galing-galing naman, ano? Sino naman nag-conceptualize ng ganyang gagawin ng furniture yung isang LED? Ano yan sa Taiwan, they conceptualized it. It's part of BenQ. It's a powerhouse industry there. They ventured out sa home decor. So they thought of doing this one. Anyway, ma'am, saan naman matatagpuan itong mga LED ninyo? Saan ang showroom ninyo? Bali, ngayon, we're displaying it sa Casa Linya in Reposo. Also in Greenbelt 5 sa Designs Linya. And La Vida Verde in Sukat in 4th. Usually, ano yung mga customer ninyo sa mga ganitong klaseng negosyo? Ang sabi ko nga is, marami naman lahat ng may gusto ng design, pero mostly mga hotel, mga residential, yung mga bahay-bahay yan. Sa mga residential, parang gusto nila medyo ma-enhance yung kanilang mga furniture sa bahay, yung mga decorations nila, ito na, no? Oo, yan na. Kasi parang, pag uwi mo, maganda, parang
syempre gusto mo makakita pag uwi mo, parang happy ka naman makakita ng magandang bar. Ay, kung makakita nung hindi pleasant. Kapag pag-uwi mo, kung gusto mo maging maganda ang mood mo, huwag mo ilalagay yung picture mo doon. Ay, wag na nga. Sabi mo lang kanina maganda ako, di ba? Okay. Ma'am, magkano ang range ng ganito? Like for example, yung nasa likod natin na ito, na kulay puti, yung tatluhan na yan, magkano? It's 57,000. It's initial yung cost na babayaran mo, 57, mahal siya. Pero yung buhay niya is from 10 to 15 years and it saves 60% of energy. So pag iisipin mo ng long term, actually mas makakasave ka pa yung Meralco natin dito kung mahal-mahal. Tapos go green. Paano siya nakaka-save ng energy? Yung LED kasi hindi siya katulad ng incandescent or ng fluorescent na nag-e-emit ng heat, ganyan, na nagko-consume ng more watts. Yung mga ganito, limited yung watts na kinokonsume. Mga ilan ang watts nito? Depende sa ilaw. Pagka yung mga accent piece, it can be like 3 to 7 watts lang. Tapos yung mga reading siguro is from mga 14 to 20, ganyan. Nasa likod natin na tatluhan, ilang watts ito? This one, not really sure, pero siguro range niya is mga 20 siguro. Kapag kayong maisahan lang, magkano yung ganon? Yung ito, 18,500. Isa. Ba makakamura ka pagka tatluhan? Pag mas marami siguro, makapag-usapin natin yan. You invite them to your showroom where they can contact you in case they interested to buy this kind of fixtures. Bali, if they're interested na lang, they can check the website first. It's www.felix.com, and then they can send an email to info@felix.com. Okay, thank you, ma'am. Thank you very much. Kasama ko naman ngayon si Rusky Carlos, siya po ang Vice President ng Home Matters. Ito po naman nakikita ninyo na inuupuan ko na napakaganda. For the first time nakaupo ako kasi hindi lamang puro upo ang kawayan. Ang lambot. Feel na feel ko mo po dito. Pwede mo matulog dito, sir? Of course, pwede. Our furniture is comfortable for you to sit in or to sleep in at any time. Sir, kanina nagkukwentuhan tayo at nabanggit mo lahat ng sangkap ng lahat ng parts ng itong mga furnitures nyo ay Philippine made, tama ba ako? Yes, everything is 100% Filipino made. Well, except for the fabrics maybe that most of our clients do want more particular fabrics because of the quality that they want. Pero basically we do everything from and have all the sources of the framing and the materials here sourced locally and local materials. Sir, kayo din nagdi-design?
Yes, we do have our own designs, which are inspirations also from what we have all around. No, we do have the designs maybe suggested by our clients or come up by us. Kayo, architecture graduate ba kayo or any subject or any course na merong kinalaman sa pagdi-design ng mga sofa? Well, I was in I finished business management in major in communication arts, no, and technology. So I'm more into designing, pero not particularly in furnitures initially. Siguro more on media, designing, ganyan, and layouting. Pero for furniture designs, we're quite new at it, but we're trying to be really good, even if we're just starting. Mukhang napakaganda nga, oo, at mukhang talagang mukhang doon talagang tinatahak ninyo landas. Pero bakit kayo nag-venture sa ganitong klaseng negosyo? Since medyo malayo doon sa course ninyo. Well, I've been in real estate for almost about 10 years already, and we've constantly felt the need and tried to help the need of our clients to come up with furnitures or find and source furnitures that would fit their home. I mean, of course, it's not cheap to invest in your own property or in your own home. So parang ang pangit naman kung you furnish it with substandard furnitures. So we've tried to address that need and come up with very high quality furnitures and design, but giving it a more appropriate pricing for our market. Sir, kung sakali ako gusto kong magpagawa ng isang sofa na meron ako ibibigay sa inyong design, kaya yung ganon? Of course. We can even visit your home or your space and try to measure that space where you would need your sofa, and we can customize it and make it a tailor-fit furniture for your home. Whether it be a sofa, a bed, a dining table, a dining chair. So whatever it is you need, we can customize it for you. No extra fee. That's part of the services that we do. Sir, saan kung sakaling ako nanonood ako, isa kang viewer ng RHTV at nasa ibang bansa ako, tapos gusto ko magpa-deliver sa probinsya, paano nangyayari? Maaari ba yung ganon? Yes, actually right now we're doing a couple of homes outside of Metro Manila, and we're already doing production for a store that we're going to ship out to Saudi. So basically wherever you are, we can definitely bring the furnitures to you. Import na ba kayo? Well, import, not really, because export rather. Export, yes. Ito nga, the one for Saudi, that's the one that we're working on already, which will be siguro in shipment by a couple of weeks. Yeah. At affordable naman. Oh, definitely affordable. As you can see, the designs that you would have here are mostly like luxury furnitures that would go for maybe 3 times or even 4 times the cost of what you can get it from us for. Meron bang warranty yung mga ganito? Well, as far as warranty is concerned, we can guarantee that we deliver the furnitures to you at a condition and yung quality that you expect. And of course, we don't expect our furnitures to collapse at any time because we use mostly solid materials. So durability is something that we're very confident in. And if later on there's wear and tear and you would like to reupholster and change the fabric and change some details, we will be open to taking them back and redo them for you also. In much lesser cost. Of course, definitely. Yeah. Saan ang showroom ninyo? Kung paki-invite na po ang ating televiewers, saan kayo matatagpuan? Do you have any Facebook account na maaari lang mapuntahan, makita? May website ba kayo? Please go ahead, sir. Alright, well, you can visit us soon by this coming late October or early September at our showroom that's being furnished at Ortigas Avenue. But in the meantime, you can look into our our personal Facebook accounts where we usually update current furnitures that we do at
Rusky Carlos. My Facebook account is Rusky Carlos, and we do. You may contact us at 502-0857 or email us at prime.creative.dimensione with an E at the end at gmail.com.